Court, ay huwag naman tayo ganun kayabang. At pag kayo ay nang insulto sa Korte Suprema, ako, as an officer of the court, ididimanda ko kayo. Maniwala kayo sa Miyerkules po, may sasampulan na kaming isa. Ito nakakatawa nga, Ma'am Jubes. Opo, sir. Noong nag-warning ako umaga kahapon na magdedemanda ako doon sa mga nambabaso sa Korte Suprema, nung hapon, nag-sorry si Laila de Lima. Okay. Salamat. Oo, pwede kayong mag-disagree, pero wag niyong sasabihin yung lengguwahe niyo, please watch your language because... Nako. Nagsorry na po si Laila de Lima. Sasampulan niya kung sino po sasampulan niya. Gusto po ninyo malaman kung sino sasampulan niya ito. Ito yung sasampulan niya po, mga ka-reaction ito ha. Ito, tingnan po. Tutuloy po natin sinasabi ni Atty. Topacio, ito yung sasampulan niya, pumapaso sa Supreme Court ito. Ito ha. Gaya ng makulimlim na panahon, madilim din ang ating demokrasya. Binaliwala ng Supreme Court ang konstitusyon, binaliwala ang sarili nilang mga desisyon, binaliwala ang separation of powers para lang protektahan ang vice-presidente. Nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Coddler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ang pananagutan sa sambayanan. A disastrous day for Philippine democracy. Isa po yan sa ipapakulong ni Atty. Topacio. Atty. Topacio, hindi ba yun? Hindi ba yun? O, sigurado mo kasama yun. Tanong ko lang, 7-7 scheme, totoo ba yun? Pinabanggit ko yun. Totoo. Di ba, pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sabi kong Joey dati hindi. O sige, sabi mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. O. Ano yun, sir? Ano yung doon sa... Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIC, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. O di ba post-enactment na naman yun, di ba? O, di ba? Totoo. Totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong. Nako. O, ito po, binubulgar na po lahat ng baho ni Tambaluslos. Ni Congressman Toby Chanco. Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Kapakita ko, may message yan, naman bibigis sa'yo. So, open din kayo, sir, dun sa hashtag. Ano pa mga kareaksyon yung sinabi ni VP Sara na may hawak ng pondo ng Pilipinas ay si Tambaluslos at si Saldico lamang? At naalala niyo po ba yung ibinulgar ni Mayor Magalong yung 777? Dito po mga kareaksyon, hindi po bumoto si Toby Chanco dito kay Tambaluslos bilang speaker. At ngayon po mga kareaksyon, marami po siyang pinasabog sa video na ito. Pakinggan po natin. Pakinggan po natin. Ang nangyayari dito mo, madami tayong dapat baguhin eh. Number one na dapat baguhin. Ang lahat ng bills na pina-file natin, okay, di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo palang aaprubahan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na yon, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Eh bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso. So dapat dito sa budget na to, hindi natin naaprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent eh. Lahat isa-isa mong sasabihin yung iyong individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun ang napakahalaga.
Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin-erase yan eh. Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala na pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, a-approvehan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi pa pwede yan. Sir, mas malakas kaya yung impact inyong proposal kung independent kayo sumama kayo sa bansa. I mean, what are the chances na mapakinggan siya? Eh titingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gusto ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo bakit ayaw mo na dito palang pag-usapan? Okay, number 1 po yan. Number 2, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment ng budget. Ano yung ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIX. Papasa natin yung tupad. Papasa natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo sa Office of the Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker? Eh nandun na yun sa budget. Dapat pag napasok na yun sa department, wala nang intervention ang Kongreso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok din sa portal para humingi ng pondo para doon sa aming distrito? Dapat doon sa budget, naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di ba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi pa pwedeng